Nagbabala ang isang grupo sa pwedeng idulot ng isang missile system ng Amerika na nasa Northern Luzon para sa military exercise. Ang lokasyon ng pagsasanay tama para sa isang eksperto dahil flashpoint umano ito o lugar kung pwedeng magkagulo. Nagpahayag ng pagkabahala ang China sa pagdadala ng Estados Unidos ng Mid-Range Capability Missile System o MRCS sa Pilipinas. Kasalukuyang nasa Northern Luzon ang missile system para sa military exercises ng Pilipinas at Estados Unidos. Isang pinangangambahang hakbang ng Pilipinas at United States of America na para sa China, ito ay delikadong hakbang dahil nag-deploy ng isang napakalakas na missile na kayang tumira ng 500 kilometers. Sa range nito ay nakadeploy na dito sa Northern Luzon. At ang China ay nangangamba sa napakalaking hakbang ng Pilipinas dahil tila baga handang-handa na ang Pilipinas at United States of America sa pinakamalaki na giyera dito sa South China Sea. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Nagpadala ng mid-range missile system ang Estados Unidos sa Pilipinas sa gitna ng joint military exercise. Ang Mid-Range Capability Missile System o MRCS ng United States Army ay ngayon ay nasa isang hindi pinangalanang lokasyon sa Northern Luzon bilang bahagi ng exercise sa Lacnib 24 kasama ang Philippine Army. Sa ulat ng local news nitong Huwebes, ito ang unang pagkakataon na dineploy ang sistema ng MRCS sa bansa at nagbigay ito sa mga puwersa ng Estados Unidos ng kakayahan na maglugsad ng Standard Missile 6 at Tomahawk Land Attack Missiles sa buong Luzon Strait. Ang Exercise Balikatan 2024 nagaganapin pagkatapos ng Saliknib 24 na mahigit sa 16,000 na Pilipino at US personnel ay magpapakilala ng SM-6 missile system na kayang abutin hanggang 300 nautical miles o higit sa 500 kilometers. Isang layo na lumalampas sa 370 kilometrong distansya sa pagitan ng pinakahilagang punto ng Pilipinas at Timog Taiwan. Ipinapahayag ng mga kritiko ng hakbang na ito ay nalalagay ang buhay ng mga Pilipino sa mas malaking panganib. Ayon kay Antonio Tino, tagapagsalita ng kilusang mamamayan sa Pinas, sa pamamagitan ng mga paintulot ng mga Tomahawk missile launcher sa lupa ng Pilipinas, ang Pangulong Marcos ay hayagang nagpapahiwatig ng mapanlikurang hangarin laban sa China na nagbibigay sa Estados Unidos ng kakayahan na maglunsad ng mga atake sa tahanan ng China mula sa ating sariling teritoryo. Kinumpirma rin na ang mga military exercise sa pagitan ng United States at Pilipinas sa Northern Luzon ay ginagawa dahil ito ay malapit sa Taiwan, isang posibleng sentro ng pag-aalitan sa China. Isa namang press conference sa China, sinabi ni Lin Jian, tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng China, na binanggit ng China at nagpahayag na malubhang pag-aalala sa hakbang na ito. Ayon sa kanya, mariing kumukontra ang China sa pag-deploy ng Estados Unidos ng medium-range ballistic missiles sa Asia Pacific at sa pagpapalakas ng forward deployment sa pintuan ng China upang maghanap ng unilateral na militar na may pakinabang. Kaibigan, ano ang masasabi mo patungkol sa topikong ito? I-comment mo naman sa ibaba upang malaman ko rin kung ano ang iyong kuro-kuro. Ang tanong ay, paano tayo maliligtas? Roma 10 verse 9-10 na kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat itinuring ng Diyos na matuwid ang taong sumasampalataya sa Kanya ng buong puso. At kung ipapahayag niya na siya'y sumasampalataya, maliligtas siya. Kaibigan, ang ating Panginoon Jesucristo, siya ang totoong Diyos. Siya ang dapat nating sundin. Ito ang nais ng ating Panginoong Diyos, ang magpasakop ng ating buong puso sa ating Panginoong Hesus. Kaibigan, tinatanggap mo ba ang ating Panginoong Hesus ngayon? Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo nang dahil sa aming Panginoon Jesucristo ay may pagkakataon kami ng buhay na walang hanggan. Salamat Panginoon sa kaligtasan na inyo pong isinugo ang inyo pong bugtong na anak upang sa gayoy kami
ay maligtas sa pagkakasala at sumpa ng kasalanan na hahantong sa impyerno. Tulungan, Panginoon, ang iyong mga anak na maging faithful hanggang sa bandang huli. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.